Isang kamay na nakasuot ng iron gauntlet ang kinaliki sa dingding. Lumipad ang mga sparks at lumitaw ang isang misteryosong anino sa likod ni Zhang Wang. Naramdaman ni Zhang Wang ang panganib, sumimangot siya at lumingon. Nagulat si Zhang Wang na makita ang taong ito na lumitaw. Ang kanyang mga kamay ay patuloy na kinaliki ang dingding. Sinabi niya, tingnan natin kung sino ang nawawala. Oh, isang bagong kitten lang pala. Ang taong bagong lumitaw ay ang S-rank Hunter Brutal Butcher the God Reaper. Nagpatuloy ang lalaking ito, mukha kang may sakit. Gusto kitang buksan at hanapin ang pinagmulan ng iyong sakit. Naramdaman ni Zhang Wang ang panganib, agad siyang tumakbo, sumisigaw, lumayo ka sa akin. Naisip ni Zhang Wang sa sarili, napakakatakot na aura. Sinasabi ng aking instincts na ang taong ito ay lubhang mapanganib. Dahan-dahang sinundan ni Xiao si Zhang Wang, sinasabing, Kitten, naglalaro ka ba ng hide and seek sa akin? Patuloy na tumatakbo si Zhang Wang para sa kanyang buhay, nagtataka kung anong klaseng mga bagay ang ikinulong ni Shen sa kanyang private prison. Paano nagkaroon ng ganoong nakakatakot na tao? Tumatakbo siya at tumatakbo, sa wakas ay nakakita ng isang silid na may bukas na pinto. Si Zhang Wang, nanginginig sa takot, nagpa siya ng hindi nag-iisip na baka makapagtago siya sa silid na ito. Binuksan ni Zhang Wang ang pinto at nakita ang isang tao sa loob. Isang maliit na babae na may mahabang pulang buhok. Nakakulong siya sa sahig, kalahating nakapikit ang mga mata. Nakita ni Zhang Wang na binuksan niya ang pinto, ngumiti siya at nagtanong, Uncle, ikaw ba si? Nakita ni Zhang Wang ang maliit na babae na napaka-cute na kahit aso ay luluha. Nagpakawala si Zhang Wang ng isang lasing na boses at sinabi sa babae, maliit na bata, maging mabait ka na lang na hostage sa akin, okay? Bago pa makagawa ng anumang bagay si Zhang Wang, nagtanong ang babae, oh, sa tingin mo ba maganda ako? Masayang sumagot si Zhang Wang, napakaganda. Ngunit kailangan mo akong tiisin ng kaunti. Pagkatapos ay ngumiti ng masama ang babae at sinabing, talaga. Pagkatapos ay nagbago ang babae sa isang demon face, hinawakan ang balikat ni Zhang Wang at nagtanong, kumusta ngayon? Lumabas, siya ay isang S-rank Hunter A Demoness. Namutla ang mukha ni CW sa takot, iniisip, holy crap, anong impyerno? Pagkatapos ay nagpakawala siya ng isang nagulat na yelp, matigas ang mukha, pinipilit ngumiti, maganda pa rin. Sumagot ang Demoness, nagsisinungaling ka. Inilabas ng Demoness ang kanyang dila at sinabing, kailangan parusahan ang mga sinungaling. Pagkatapos ay hiniwa niya ang kamay ni Zhang Wang sa isang mabilis na galaw. Ang Demoness, hawak ang isang pares ng gunting na nababalutan ng syrup, inilabas ang kanyang dila ng may kasiyahan habang si Zhang Wang ay sumisigaw sa sakit. Si Zhang Wang, hawak ang kanyang naputol na kamay, ay nagkalat mula sa silid, sumisigaw ng malakas, ang kamay ko. Halos hindi pa siya nakakalabas ng BAM. Nakatayo si Junanzi sa likod niya. Muli siyang tumakbo, iniisip, kailangan kong tumakas. Oops! Nagpabagsak ng husto si Zhang Wang. Sumisigaw siya, freaking out, lumayo. Ngunit sino ang lumitaw? Isang freaking clown. Inilagay ng clown ang isang kamay sa kanyang balikat, nag-aalala, ayos ka lang ba? Ang mga masasamang iyon, pinagdidiskitahan na naman ang bagong dating. Mas mabuti pang umalis ka rito. Si Zhang Wang ay lubos na nalilito at nagpapasalamat. Nadapa siya, hindi niya alam kung anong nangyayari. Kahit na umiikot ang kanyang ulo sa mga tanong, ang basurahan ay nasa likod niya. Pinahahalagahan ni Zhang Wang ang kanyang buhay kaya tumalon siya at sinabi sa clown, salamat. At tumakbo, ngunit hindi palaging sikat ng araw at bahaghari ang buhay. Habang malapit na siyang makaalis, nanigas siya. May kakaiba. Lumabas, idinikit ng clown ang maraming dinamita sa kanyang likod. Sumigaw si Zhang Wang, anong tunog yan? Kaboom! Ang clown ay si Dark Knight the Clown, ang F-rank Terror Mister. Boom boom mismo. Nagawa lang ni Zhang Wang na mag-SOS bago siya sumabog patungo sa kaharian. Sayonara. Matapos ang pagsabog, usok sa lahat ng dako. Ang gutay-gutay na si Zhang Wang ay nakahiga sa lupa, humihikbi. Isang figure ang lumapit, sinasabing, alam kong matigas ka, nagtatago ng mga sekreto at lahat, ngunit ang mga bastos na ito ay mas nakakatakot pa kaysa sa iyo. Mayroon silang mas maraming tricks sa kanilang mga manggas. Patuloy lang na humihikbi si Zhang Wang.
Nagpakita si Piang at pinaalalahanan si Hang Wang, gusto mong ibunyag ang listahan. Kailangan mo akong pakiusapan muna. Sumingit ang clown, paumanhin, Warden sir, maaari ko bang hiramin ang maliit na pasang ito saglit? Tumingin si Hong Wang sa clown nang may purong takot. Nagsalita siya, ano? Ipinikit ni Piang ang kanyang mga mata at sinabing, sige. Narinig iyon, umiyak si Hong Wang, naku. Tulungan mo akong makatakas. Huwag mo akong hawakan. Kayo ay mga tao. Naalala ni Hong Wang ang nakalipas na 30,000 taon sa pangunahing bulwagan. Ang Supreme Monarch ay nakaupo sa kanyang trono, sinasabing, matapos kaming lumaban ng 3,000 top human experts, kahit na pinatay namin sila, masyado akong gumamit ng kapangyarihan kaya kailangan kong mag-deep sleep. Ngunit bago matulog, siniguro niyang maayos ang lahat. Sinabi niya, ngunit hanggat sumusunod tayo sa aking plano, tiyak na makakabalik ang ating lahi. Ngayon, ibigay ang inyong huling ulat. Yumukod nang may paggalang ang lahat ng subordinate sa ibaba. Pakiusap, Supreme One, magbigay ng inyong mga utos. Nagsalita si Monarch MAF, sa aking dulo, ang malaking maze sa unang palapag ay dinisenyo ayon sa mga nais ng Supreme Monarch. Ang maze world na ito ng hindi mabilang na formations ay bibitag sa lahat ng tao na papasok dito. Nakita na maganda ang ginagawa ni Monarch MAF, pinuri siya ng Supreme Monarch, napakagaling. Ang mga human souls na ito ay magiging fuel upang buhayin muli ang ating ancient demon army ng maraming beses. Puppet King, ikaw ay isa sa mga kings na hindi mag-hibernation. Tandaan na patuloy na magpalabas ng mga lures at rumors sa human world upang akayin ang mga tao sa ancient demon battlefield. Matapos ang 30,000 taon, agad na sumunod ang Puppet King, your subordinate obeys. Pagkatapos ay turn naman ng Curse King, kilala rin bilang King of Curses, na nagulat, sa aking dulo, ang Asura Realm na nilikha para sa inyo ng Supreme One ay ginagaya ang 18 levels of hell sa mga legends at kayang maglaman ng milyon-milyong human souls. Nagpatuloy ang Supreme Monarch, ito ang susi para sa akin upang muling mabuhay. Tandaan, kailangan ko lang ang mga souls ng mga human soldiers. Ang kanilang soul energy ay ang pinakadalisay at pinakamatindi. Iniisip ang eksena ng mga soldiers na pinahirapan sa hell, nagpatuloy siya, ang mga soldiers na ito ay walang katapusang maghihirap sa hell at magti-trigger ng malaking dami ng pain energy. Pagkatapos ay nagpatuloy siya na utusan ang kanyang mga subordinate, huwag ninyong hayaang maglaho ang kanilang mga souls, ni pumasok sa reincarnation upang patuloy na mag-produce ng energy. Matapos ang 30,000 taon, babalik ako sa aking peak state. Nagsalita si Hong Wang, your subordinate ay tiyak na mag-aalay ng pinakadalisay na souls ng human army sa Supreme One. Nagsalita ang Supreme Monarch, Hong Wang, ikaw ay isa sa 3 immortal kings. Ang pinakamahalagang responsibilidad bukod sa pagkolekta ng mga human souls ay mas mahalaga ang paghahanap ng listahan ng mga human members na ibinigay ko sa iyo. Gumamit ng anumang paraan, mag-sign ng contract sa kanila upang matiyak na sila at ang kanilang mga descendants ay kokontrolan ng ating lahi magpakailanman. Sumagot si Hong Wang, your subordinate obeys. Kukunin ko ang lahat ng tao sa listahan at aalagaan sila ng paunti-unti sa human world. Iniisip ang mga tao sa listahan, sinabi ni Hong Wang, your subordinate ay gagamit ng ancient demon contracts upang magtanim ng ancient demon cells sa kanilang mga utak at hayaang patuloy na maghati ang mga cells. Kapag nagparami sila, papasok sila sa mga katawan ng kanilang mga descendants. Kung may sino man ang magtangkang lumaban, sa isang pag-iisip lamang mula sa Supreme One, sila ay magiging ancient demonized at magiging kasangkapan ng ating lahi. Tumayo ang Supreme Monarch nang marinig ito at sinabing may kasiyahan, napakagaling. Pagkatapos ay nagpatuloy siyang mag-anunsyo, 30,000 taon mula ngayon, kapag tayo ay nagtipon, ito ay ang pagkawasak ng human world. At ang makapangyarihang Supreme ay kumpiyansang sinabi, oras na para magtayo tayo ng bagong mundo. Pagkatapos ay lumingon siya at lumakad sa loob at agad na lumuhad ang kanyang mga subordinate upang magbigay galang, nagpaalam sa kanilang Supreme Ruler habang siya ay natutulog. Sumigaw sila ng sabay-sabay, sa 30,000 taon, tiyak na sisirain namin ang mundo ng mga tao ng magkasama at lilikha ng bagong mundo.
Ang Supreme Evil King ay nasa maliit na anyo na ngayon, ang kanyang mga mata ay nakapako sa likod ng makapangyarihang Supreme. Natapos ang memory, bumalik sa reality. Sa kasalukuyan, sa opisina ng Dark Prison, si Evil King ay nakaluhod sa lupa. Nasabi ko na ang lahat ng alam ko. Iniisip ang nakakatakot na eksena mula kanina, takot siyang nagmakaawa. Huwag mo na akong ipasa sa 3 halimaw na yun ulit. Hindi ko na talaga kaya. Makinig ng maigi si Yip Yang. Nakita na tila natatakot si Evil King, inutusan niya si Old Ma, ang interogasyon ay maaaring magtapos na ngayon. Sumagot si Old Mo na, may sigarilyo sa bibig, ayon sa iyong utos, Warden Sir. Si Old Mo ay ang sulfur monosulfide plus criminal Moriarty, ang pinakamakapangyarihang mastermind mula sa Sherlock Holmes dimension. Agad na nag-iilaw si Moriarty ng isang mapanganib na aura, ginawa ang huling hakbang ng interogasyon, ibigay ang listahan ng mga traidor na tao. Ginamit ni Maud ang kanyang kapangyarihan upang kumuha ng libro mula sa isip ng Evil King. Narito ang kumpletong listahan. Binasa ni Yip Yang ang libro at sinabi, Old Mo, bakit hindi mo tingnan muna? Sumagot si Moriarty, ayon sa iyong utos. Pagkatapos ay isinuot niya ang kanyang salamin at nagsimulang magbasa at magulat. Ang listahan na ito ay kabilang ang hindi mabilang na mga tao mula sa mayaman at makapangyarihang pamilya, mula sa mga pinuno ng bansa hanggang sa mga great scholars at sages, na sumasakop sa ekonomiya, militar, kultura, at kapangyarihan. Habang binabasa ni M. Yandy, mas lumalala ang kanyang ekspresyon. Ang listahan na ito ay lubusang nakapasok sa human world. Ang taong nag-compile ng listahan na ito ay lubos na nauunawaan ang mga kahinaan at istruktura ng human world. Kung ang mga demons at monsters ay muling mabubuhay ng ganito, ang buong human world ay mapapahamak. Sumanghal ang Evil King ng mapanukso, sayang. Kahit makuha mo ang listahan na ito, huli na. Malapit nang bumaba ang makapangyarihang pinuno. Ang mga chess pieces na nakakalat sa buong mundo ay nagsimula ng kumilos. Si Yip Yang, sapat na ang naririnig na pagmamayabang ng Evil King, ay naiinis. Hawak niya ang libro sa isang kamay at tinutok ang kanyang baril sa kanya gamit ang isa pa, naghahanda na ibalik siya sa kanyang mga ancestors. Inutusan niya, tapusin ang interogasyon. Nagulat si Evil King. Tila siya nabaliw at sumisigaw, nakarating na sa ganito ang mga bagay. Hindi mahalaga kung patayin mo ako. Nagkaisa ang mga chess pieces upang yugyugan ang buong human world. Pagbalik ng pinuno, tiyak nakakalat sila na parang sunog sa mga damuhan. Masisira ang human world. Napagdesisyonan na ang pangkalahatang sitwasyon. Pagkatapos ay nagtawa siya. Tumunog ang isang putok ng baril, tumagos ang bala sa noo ng Evil King habang tumatawa pa rin siya, nakabuka pa ang bibig. Ang nakakatakot na kapangyarihan ng bala ay nagpatilapon sa kanyang buong katawan paatros. Buong katawan niya ang bumagsak sa pader at dumulas pababa, patuloy na bumubulong, kahit mamatay ako, hindi nito mababago ang huling resulta. Ngunit hindi inaasahan ng Evil King na kayang gamitin ni Yip Yang ang Fire Genes, isang mid-level limited ability na may level na 100 at limit break count na 1. Tiningnan niya ito at sinabing, ngayon napatay ka na. Ang mga genes ng lahat ng mga traidor na tao sa loob mo ay maililibing din sa Sea of Fire. Itinuro ni Yip Yang ang mga apoy patungo sa Evil King. Direktang tumagos ang mga apoy sa tiyan ng Evil King, ipinadala siya upang makasama ang kanyang mga ancestors. Nagbago ang scene sa isang malawak na disyerto. Ang commander ay nag-uutos sa kanyang mga sundalo na patuloy na sumulong. Ang taong ito ay walang iba kundi si General Wang Qi ng Zhao Kingdom. Tiningnan niya ang kanyang hukbo at nagpahayag, kailangan nating pumunta sa disyerto upang salubungin ang muling nabuhay na ruler. Pagkatapos niya magsalita, bigla siyang nilamon ng isang pagputok ng mga kulay ube na apoy. Naguluhan at natakot ang mga sundalo sa ibaba. Unti-unting lumakas ang mga apoy, sinusunog si Wang Qi. Nagpapanik na sumisigaw ang mga sundalo, General. Tumakbo ang kabayo sa takot, at sa ganoon, namatay si General Wang Qi ng Zhao Kingdom. Sa parehong oras, sa ibang lugar, sumiklab din ang mga apoy, sinusunog ang kawayanan. Namatay si Lucian sa isang handaan. Nilamon ng apoy ang opisyal. Sumigaw ang babae sa tabi niya sa takot, "She, Doc Warren here."
Namatay ang Jiangan Tycoon Shi Chong sa gitnang Imperial Palace sa ilalim ng takot na tingin ng mga ministro at desperadong paghingi ng tulong, "Father, iligtas mo ako." Namatay din si Prince Zi Yuan sa Imperial Palace. Ang siyam na henerasyon ng Zizan Imperial Clan ay nalipol. Ang Earth sa sandaling ito ay tila nilalamon ng apoy.